Ate Janik, Kino, kakain na raw sabi ni Mama. Tara ate, pumunta na tayo dun sa hapag. Oh, sige, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Oh, mga anak, ano pang hinihintay ninyo? Maupo na kayo at hahainan ko na kayo ng pagkain. Yay! Ginataan! Naku, matagal na akong hindi nakakakain ito ah. Sigurado ate, mapaparami ka ng kain ngayon. Sinabi mo pa. Marami akong niluto kasi alam ko mapaparami kayo ng kain eh. Ayoko kayong mabitin kaya dinamihan ko na. Mama, si Papa po, anong oras pong uwi niya? Nako, mamaya pang gabi ang uwi nun. Alam nyo naman ang isang bus driver. Palaging ginagabi sa pag-uwi. Malayo ang binabiyahe niya kada araw. Ganun po ba yun, Ma? Mahirap ang trabaho ng papa ninyo, kaya unawain niyo siya kung sa pag-uwi niya hindi niya na kayo nakakausap. Pagod na pagod kasi yun. Naiintindihan naman po namin yun, Ma. Oh, ilapit niyo na yung mga mangkok ninyo para masalinan ko na ng ginataan. Heto po, Ma. Ayan, magpakabusog kayong tatlo Titirahan na lang natin yung iba niyong mga kapatid. Nasa eskwelahan pa kasi sila. Oh, ikaw, Janik. Ayan na, nasalinan ko na. Magpakabusog ka. Opo, Ma. Salamat po. Ang sarap! Oo nga, Ate Irene. Ang sarap nga. Talagang masarap magluto si Mama. O ano, kumain na kayo. Masarap ang ginataan kapag kinakain ng mainit-init. Opo, Ma. Lita! Lita! Nandito na ako! Aba, maaga ang uwi ng tatay niyo ngayon Kumain lang kayo mga anak. Ako na magbubukas ng pinto sa papa ninyo. Oh, Pino! Ang aga mo ngayon Nagpaalam muna ako sa operator ko kasi medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Para akong tatrangkasuhin Nako, huwag mong isipin yan. Tamang-tama. Kakaluto ko lang ng ginataan. Tara sa hapag. Samahan mo ang mga anak mo na magmerienda. Masarap yan. Oh, Bino. Heto ang mangkok mo ng ginataan. Mukhang mawawala ang sama ng pakiramdam ko dito Kumain ka lang, mahal. Siya nga pala, Bino. Tungkol pala dun sa inaalok na negosyo ni Inang sa akin. Ano? Kumusta na nga pala yun? Tinanggihan ko yung alok nila sa akin. Ha? Bakit naman? Kasi naman, bibigyan daw ako ni Inang ng negosyo sa isang kondisyon. Hihiwalayan daw kita. Aba? Siyempre, hindi ko naman gagawin yon. Mahal kita. At saka, ayokong masira ang pamilya ko ng dahil lang sa pera. Mas mahalaga pa rin kayo sa akin. Ganun ba? Ganun pala ang kondisyon na gusto nila. Naisip ko, Vino, mas maganda kung hindi tayo aasa sa kanila. Ipakita natin sa kanila na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Sa totoo lang, Lita, hindi na rin ako nagulat sa kondisyon ni Inang. Simula't simula pa lamang, ayaw talaga ng pamilya mo sa akin. Mayaman ang angkan nyo. Mahirap lang ako. Wala akong may pagmamalaki. Vino, hindi mahalaga sa akin ang pera. Ang mahalaga sa akin ikaw, kayo ng mga anak natin. Kahit kailan, hindi matutumbasan yun ng pera. Ay, Lita. Salamat sa patuloy na pagmamahal mo sa akin. Kahit na maraming tumututol sa akin bilang asawa mo, pinaglalaban mo pa rin ako. Maraming salamat, Pinapangako ko naman sa'yo na hindi ako susuko. Ipaglalaban din kita. Salamat, mahal ko. Uy, ang sweet nila! Kayo talaga mga bata kayo. Nako, kayo talaga kumain na nga lang tayo. Halika na, kumain na tayo. Ano kaya itong kumikirot sa dibdib ko? Halos araw-araw na lang kumikirot to
Sandali. Hindi kaya... Teka, baka pa nga. May bukol. Ano kaya to? Hindi kaya may breast cancer ako? Diyos ko, huwag naman po sana. Lita? Lita, okay ka lang ba dyan? Sandali, Vino. Lalabas na ako. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nag-aalala ka? Vino, mukhang may problema yata ako. Problema? Bakit? Di ba palagi kong sinasabi sa'yo na kumikirot palagi ang dibdib ko? Ngayon lang habang kinakapa ko, may nakapa akong bukol. Vino, hindi kaya may breast cancer ako? Hindi yan breast cancer. Huwag tayong mag-isip ng ganyan. Paanong hindi ako mag-iisip eh? Nasa lahi namin ang may breast cancer. Sina Ate Doray at si Ate Susan. Lahat sila namatay sa breast cancer. Hindi malabong mangyari din sa akin yung nangyari sa kanila. Tama na, Lita. Bukas na bukas magpapacheck up ka sa doktor. Buti na lang sweldo ko bukas. Ha? Kaya huwag ka na matakot, Lita. Ano man na maging findings ng doktor sa'yo, harapin natin yan. Hindi kita iiwan. Talaga? Oo, Lita, pangako. Harapin natin yung pagsubok na yan sa buhay natin. Maupo po kayo, Mrs. Ramirez. Dok, may resulta na po ba kayo? Ano po ba tong sumasakit sa dibdib ko? Based on the mammograph clinical breast exam and the MRI, I'm sorry to tell you that you already have stage 2 breast cancer. Eto yung resulta ng test sa akin. Na-diagnose na ako na may breast cancer. Diyos ko po. Sa totoo lang, nasasaktan ako ngayon. Vino, ayoko pang mamatay. Hindi pa ako handang iwanan kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay. Kahit na ano mangyari, ipapagamot kita. Ako ang bahala sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita iiwan. Vino. Tana, Lita. Kailangan mo lang lakasan ng loob mo. Kaya mo yan. Kaya natin to. Inaalala ko ang mga anak natin, Vino. Paano kung malaman nilang totoo? Siguradong masasaktan sila. Ikaw, ano bang pasya mo? Sasabihin mo ba sa kanila ang totoo? Kasi kung itatago mo yung sakit mo sa kanila, darating din ang araw na malalaman din nila yan. Hindi pa ako handa, Vino. Ayokong pati sila problemahin nila ako. Lita, problema nating lahat to. Kailangan mo sabihin sa kanila ang totoo. Alam ko, mauunawaan ka ng mga anak natin. Wow! Wow, ang sarap! Ano ang pagkain natin? Sarap! Mama, Papa, anong meron at marami po tayong pagkain ngayon? Gusto lang kasi namin ng papa ninyo na maging masaya pa rin kayo sa kabila ng pagsubok na kinakaharap natin. Tara, kumain na po tayo. Uy, Kino, magdasal muna tayo bago kumain. Mga anak, bago tayo magdasal at kumain, may mahalaga kaming sasabihin sa inyo ng mama nyo. Ano po yun, Papa, Mama? Lita, ikaw na magsabi sa kanila ng totoo. Mga anak,
Alam kong naririnig nyo ang mga daing ko kapag kumikirot ang dibdib ko. Ang totoo niyan nagpa-check up na ako sa doktor. At hindi maganda ang naging resulta. Ano pong sakit nyo? Janik, Kino, Irene, may sakit ako. May breast cancer ako. Mama, wag po kayo magbiro ng ganyan. Kino, hindi nagbibiro ang mama niyo. Katunayan, bukas na ang unang chemotherapy niya. Mama, sana po maagapan pa ang sakit ninyo. Yun nga ang palagi kong pinagdarasal sa Diyos. Na sana, gumaling ako para makasama ko pa kayo ng matagal. Ma! Mga anak, sakali mang mawala na ako, sana manatili pa rin kayong matatag ha. Lumaban pa rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Sisikapin kong lumaban para rin sa buhay ko. Pero, sakaling kunin na ako ng Diyos, pinapangako ko sa inyo, hindi ko pa rin kayo pababayaang tatlo. Hindi po, Mama. Hindi po kayo mamamatay. Hindi po. Hindi po, Mama! Tahan na mga anak ko. Basta mga anak, huwag nating kalilimutang ipagdasal ang mama ninyo, ha? Alam kong hindi pababayaan ng Diyos ang pamilya natin. Magkakasama-sama pa rin tayo. Ma, nandito lang po kami palagi sa tabi nyo. Aalagaan po namin kayo at pagsisilbihan tulad ng pag-aalagang binigay nyo sa amin. Basta ma, lumaban po kayo ha. Huwag po kayong susuko. Gawin niyo po yun para sa amin. Palagi nating iisipin na gagaling kayo, Mama. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal ko rin kayong lahat. Bahala na ang Diyos sa akin. Nakikiramay kami. Kain po kayo. Mani po. Salamat po. Ano? Sopas po kayo. Nakikiramay po kami. Kino, Ate Janik. umiiyak ka na naman. Alam mo, kapag nasobrahan ka sa kakaiyak, magkakasakit ka niyan. Ate, si Mama, hindi na ba siya babalik sa atin? Oo, Kino. Hindi na babalik sa atin si Mama. Oo, alam kong malungkot yun, pero yun ang totoo eh. Wala na si Mama. Mga anak, Papa! Papa! tahan na mga anak. Alam nyo, nakikita kayo ng mama nyo mula sa langit. At nalulungkot siya kapag nakikita niya kayong umiiyak. Gusto niyo bang palaging malungkot ang mama nyo? Hindi po. Kaya huwag na kayong umiyak. Lalo ka na, Kino. Lalaki ka, kaya dapat matatag ka. Nga pala, Janik. Si Irene nasan? Janik. Nakatulog na po si Irene pa. Napagod po kasi siya sa kakaiyak kanina. Ganun ba? Siya nga pala mga anak. Bukas na ililibing ang mama nyo. Kanina sa burol nakausap ko ang Tito Junior. Janik, Kino, bala kayong kunin ng lola nyo. Doon na raw kayo titira. Ha? Kayo po. Sasama po ba kayo sa amin? Hindi, Kino May iwan ako dito kasama mga kapatid mo. Kung ganun po, magkakaiwalay po tayo. Magkakaiwalay po kami magkakapatid. Parang ganun na nga. Bakit naman po ganun pa? Bakit doon pa po kami titira? Pa, ayoko pong magkahiwa-hiwalay tayo. Ayoko pong tumira kay Lola. Ayoko rin po, Papa. Ayoko po. Mga anak,
Ang sabi sa akin ng tito nyo, balak daw kayong pag-aralin ng lola nyo. Pa, kaya niyo naman po kaming pag-aralin, di ba? Ang totoo niyan, Janik, hindi ko kayo kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Maliit lang yung kinikita ko sa pagiging driver ng bus. Hindi sapat yun sa pag-aaral nyo. Pero Papa, kahit na lang po siguro wag na lang kaming mag-aral. Wag lang po tayo magkaiwalay. Anak, hindi pwede yun. Kinabukasan nyo nakasalalay dito. Kapag wala kayong pinag-aralan, aapihin kayo ng iba. Lalo na mga kamag-anak natin. Tulad ng ginagawa nilang pang-aapi sa akin. Ayoko mangyari sa inyo mga naranasan ko. Tandaan nyo, kilalang pamilya ang pinanggalingan ng mama nyo. Nakakaya naman kung wala ni isa sa inyong nakatapos sa pag-aaral. Pero pa, siguro naman po papayagan naman kami ni Lola na bumisita dito. Ewan ko. Basta, kausapin nyo na lang ang lola nyo pagpunta nyo doon. Pa, kung pinoproblema niyo yung pag-aaral ng mga kapatid ko, pwede naman po akong maging working student. Kaya ko na pong magtrabaho. Kahit ano, pagtulungan na lang po natin ang pag-aaral ni na Irene at Kino, pa. Ganun na lang po ang gagawin natin imbis na magkahiwa-hiwalay pa tayo. Pa, pakiusap po. Huwag niyo po kaming ibibigay kay Lola. Pa, pakiusap po. Hindi na po natin kailangan yung tulong ng mga kamag-anak natin. Kaya po nating tumayo sa sarili nating mga paa. Mga anak. Ay, mga anak. Payakap nga sa inyo. Pa! Sige, tumahan na kayo. Hindi ko na kayo ibibigay sa lola nyo. Kahit na wala na ang mama nyo, sama-sama tayong apat sa pagtaguyod sa pamilya natin. Janik, anak, may kumakatok sa pinto. Silipin mo kung sino. Opo, pa. Pa, si Tita Delia po. Ha? Talaga? Sige, papasukin mo. Tita Delia, pasok po kayo. Mukhang hindi pa kayo naglilinis ng bahay, ah. Ang dumi kasi ng paligid. Oh, Vino! Nandiyan ka pala. Napasyal ka sa munting bahay namin. Kailan ka pa umuwi galing ng Inglaterra? Kahapon lang. Ganun ba? Sige, Delia, maupo ka. Nga pala, kumusta ka naman? Heto, wala pa ring asawa hanggang ngayon. Kaya naman pala. Medyo pagod pa ako ngayon kasi kagagaling ko lang kina mama. Nandun sina June at pamilya niya. Ayun, pinakyaw ang mga pasalubong na dala ko. Anyway, nasabi na sa akin ni June kanina yung tungkol sa balak ni mama na kunin sa'yo yung 2 mong anak. Bale, nagbago ang isip ni mama. Lahat ng anak mo, kukunin na niya. Kinausap ko na ang mga anak ko. Ayaw nilang tumira sa binan ko. Talaga? I'm sure, hindi ka pabor sa gusto ng mga anak mo. Nagkakamali ka, Delia. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko ibibigay ang mga anak ko dun sa lola nila. Ano? Bakit naman hindi mo sila ibibigay kay mama? Are you out of your mind, Vino? Alam mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Kinabukasan ng mga anak mo ang nakasalalay dito. Kaya kong buhayin ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Nako, Vino. Alam natin na hindi mo kayang buhayin yung 3 mong anak. Ano lang ba ang trabaho mo, ha? Bus driver ka lang. Magkano lang ba yung kinikita mo? Sa pagkakaalam ko, hindi pa nga sapat yung kinikita mo sa pagkain ninyo, Magtutulungan na lang kami ng mga anak ko para umasenso ang pamilya. Kaso ang tanong, paano? Pagtatrabahuin mo yung mga anak mo. Tingnan mo, ang babata pa nila para magbanat ng buto, Vino.
huwag ka nang magmatigas pa. Pumayag ka na sa gusto ni Mama. Isipin mo, para din to sa mga anak mo. Hindi mo kayang buhayin yung 3 mga anak mo. At saka, kung tutuusin dapat magpasalamat ka pa nga. Kasi mawawala na yung responsibilidad mo. Ano, Vino? Pumayag ka na. Adele, pag-iisipan ko muna. Huwag mo nang pag-isipan pa, Vino. Basta, kukunin namin sa'yo sina Janik, Irene, at Kino. Kahit na tumutol ka pa. Para din sa kinabukasan nila yung gagawin namin. Tandaan mo yan. Nagpasya ako na kunin ang kustodiya ninyong 3 mula sa inyong ama. Nang sa ganon ay hindi kayo matulad sa kanya na walang kinabukasan. Sa akin na kayo titira. Ako ang magpapakain, magpapaaral at magbibigay ng lahat ng pangangailangan ninyo. Pero bago kong gawin yon, gusto kong malaman ninyong 3 ang mga kondisyon ko. Ano pong kondisyon yun, Lola? Ayoko sa batang pasaway. Walang respeto sa nakakatanda. At higit sa lahat, ayoko sa tamad. Hindi porket pinatira ko kayo dito sa pamamahay ko magbubuhay prinsesa at prinsipe na kayo. Nagkakamali kayo. Dahil lahat ng kakainin ninyo, babaunin sa eskwelahan, lahat ng pangangailangan ninyo ay paghihirapan nyo. Kayong 3 ang inaasahan ko na gagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Maglilinis, maglalaba, magluluto. Ayoko nang makupad. Gusto ko mabilis kumilos. Ano? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Ikaw, Janik. Dahil ikaw ang panganay, ikaw ang inaasahan kong gagabay sa mga kapatid mo. Sa'yo ko isisisi kapag may pasaway dyan sa mga yan. Ano? Kaya nyo ba ang responsibilidad na ibibigay ko sa inyong 3? Opo, Lola. Kakayanin po namin, Lola. Janik! Irene! Gumising nga kayo! Dali! Lola... Bilisan niyong bumangon! Aray! Lola! Lola, wag na po! Aray! Lola naman! Ba't niyo naman po kami inaampas ng sinturon? Sasagot ka pa sa akin, ha, Janik? Baka gusto mong ihampas ko ulit sa'yo tong hawak ko. Dali na! Bumangon na kayong dalawa kung ayaw niyong masaktan! Opo, Lola. Opo. Buti pa si Kino. Maagang bumangon. Ayun, naglilinis na ng bakuran. Kayo lang talagang dalawang tamad dito Hala! Bangon na sabi! Opo, Lola. Babangon na po. Ito naman si Kino. Hindi man lang kami ginising. Hala! Tama na yan! Tama na yung bulong-bulong mo dyan, ha, Janik? Marami pa kayong lilinisin mga plato sa kusina. Alam niyo namang marami akong bisita kagabi. Kaya magsimula na kayo ng trabaho. Dali! Opo, Lola. Akala ko pa naman magiging pangalawang ina na namin si Lola. Yun pala, aalilain lang pala kaming 3 dito sa bahay. Ano, ate? Tapos ka na ba dyan? Hindi pa. Ikaw, napunasan mo na ba yung mga mesang ginamit sa handaan? Opo, ate. Yung mga mantel po pala,
dinala ko na po dun sa labas para masama niyo sa labahan mamaya. Grabe naman tong si Lola, Irene. Oo nga, ate. Kung tratuhin tayo ni Lola, parang hindi tayo mga apo niya. Oo, pinag-aaral nga niya tayo, pero grabe naman tayong alilain ni Lola. Taig pa natin ang katulong. Hayaan mo na, Irene. Ang mahalaga, nakakapag-aral tayo. Kaso ate, paano naman po ako makakapag-aral ng mabuti? Halos walang pinapakain sa atin si Lola. Wala pa tayong baon sa eskwela. Irene, konting tiis lang. Makakatapos din tayo ng pag-aaral. Ate, namimiss ko po si Papa. At saka yung iba nating mga kapatid. Ako nga rin. Namimiss ko din sila. Ay, siya nga pala, natapon mo na ba yung panis na pansit dun sa mesa? Ay, naku, hindi pa po, ate. Naku, itapon mo na yun agad. Baka makita pa yun ni Lola, pagalitan tayo. Sige, ate. Oh, anong gagawin mo dyan sa pansit, ha, Irene? Itatapon ko na po. Hindi nyo ba kakainin yan? Lola, panis na po yung pansit. Ano ngayon kung panis? Yan ang pagkain yung tatlo. Ngayon, kung ayaw nyo, mamatay kayo dyan sa gutom. O, Janek, bilisan mo naman magugas ng mga pinggan dyan. Nasasayang kasi yung tubig. Opo, Lola. Bibilisan ko na po. Lola, wala na po bang ibang pagkain? Nagugutom na po kasi kami. Wala! Kainin nyo kung ano yung nandyan. Lola, baka po sumakit ang tiyan namin kapag kinain namin tong panis. Aba! Ang arte naman ng tiyan mo. Hala, kainin nyo kung ano yung nandyan. Mapili pa kayo sa pagkain. Kung tutuusin ka dapat basurang pakain sa inyo. Di ba nanggaling naman kayo sa basura ng tatay nyo? Lola, huwag niyo naman po sanang ganyanin ang tatay namin. Sumasagot ka na sa akin, ha, Janet? Alam mo, sa inyong magkakapatid, ikaw ang napapansin kong palasagot dito. Bakit? Ano bang pagmamalaki mo, ha? Wala! Kayo ng tatay mo, walang may pagmamalaki. Mga basura lang kayo. At saka ano bang masama doon sa sinabi ko? Totoo namang basura ang tatay nyo. Mahirap, dukha, walang kwenta. Oh, bakit mo pinatay ang gripo? Tapos ka na bang maghugas ng pinggan, ha? Ha? Hindi pa! Lola, siguro nga po mahirap lang si Papa. Pero marangal po siyang tao. May prinsipyo. At kahit kailan, hindi po niya kami pinabayaan. Mabuti po siyang ama sa amin. Talaga? Kung ganun pala bakit wala siyang asenso, ha? Hanggang ngayon, bus driver pa rin siya. Ay, pwede ba, Janek? Huwag mo na nga ipagtanggol ang ama mo kasi kahit anong mangyari, wala siyang maipagmamalaki. Ha? Hampas lupa lang ang tatay nyo. Ikaw, Janek, yan ba ang tinuturo sa'yo ng tatay mo, ha? Ang sumagot sa matatanda? Hindi ko po intensyon na sagutin kayo, Lola. Ang sa akin lang po, huwag niyo po sanang laitin ng tatay namin. Alam mo, Janek, napupuno na talaga ako sa'yo Manahimik ka na nga. Huwag mo na akong pagsasabihan. Ha? Ako ang nagpapaaral, nagpapakain at nagpapatira sa'yo. Kaya obligasyon mong sumunod sa mga pinag-uutos ko. Ngayon, kung ayaw mo, lumayas ka dito sa pamamahay ko. Sige na! Tapusin nyo na yung trabaho nyo! Opo. At ikaw, Janek, maglalaba ka pa. Yan namang pansit na yan. Kung ayaw nyo kainin, di tapon nyo.
Pero huwag kayong magre-reklamo sa akin na nagugutom kayo! Magdusa kayo! Nasaan na kaya si Irene? Sana umuwi na siya. Ate, Oh, bakit ngayon ka lang ha, Irene? Alam mo ba, kanina ka pa hinahanap ni Lola? Galit na siya sa'yo. Ano? Saan ka ba galing ha? ate, may group project lang kasi kami kaya na-late akong umuwi. Janik! Dumating na ba si Irene, ha? Ate, tulungan mo ko. Janik, ano ba? Bakit ayaw mong sumagot? Oh, ay umuwi na din palang malandi. Halika nga dito, Irene! Halika nga dito! Ate! Lola po ko! Sasabunutan kita dahil pasaway kang bata ka! Lola! Saan ka ba nagpunta at ngayon ka lang umuwi? Lola, ang sakit pa! Aray! Ay, Lola! Lola, tama na po. Huwag niyo na pong saktan si Irene. Na-late lang po siya ng uwi kasi may group project sila. Wala akong pakialam. Huwag mo nga akong harangan. Ano ba, Janik? Tuturuan ko lang ng leksyon niya kapatid mo. Lola, sorry na po. Hindi! Kailangan mong turuan ng leksyon. Ikaw, bata ka. Anong akala mo sa sarili mo, ha? Kababae mong tao, umuuwi ka na madaling araw. Eh, paano kung mapahaba ka? Pati ako peperwisyoin mo. At saka, hindi mo ba alam? Babaeng mababang lipad lang ang nagpapagabi. Bakit? Isa ka ba doon, ha? Lola, may group project lang po kasi kami kaya ako na-late umuwi. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo, malandi ka lang. Tuturuan kita ngayon ng leksyon. Ate, magtanggol mo ako kay Lola. Pakiusap. Lola, ano pong hinahanap niyo? Lola! Hinahanap ko yung yantok ko! Manda ka sa akin, ha? Manda ka, Irene! Ate, tulungan mo ako, ate. Lola naman! Bitawan niyo na po yung yantok niyo, Lola! Huwag kang umakialam dito! Tumabi ka nga dyan! Aray, Lola! Tuturuan kita ng leksyon ngayon! Bitiwan niyo nga ako! Janik, ano ba? Huwag mo nga akong pipigilan! Lola, nasasaktan na po ang kapatid ko sa ginagawa niyo! Huwag mong konsintihin ang kapatid mo sa mga kabalian niya! Hindi ko po kinukonsinti si Irene, pero hindi po makatwiran na disiplinahin siya ng ganyang panaan. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ano ba, Janik? Ano ba? Bitawan mo nga yung yantok! Bitawan mo yung mga braso ko! Ano ba? Ayan, Lola. Binitawan ko na po kayo. Okay lang po yung yantok na hawak niyo. Ayan! Hindi pa ako tapos sa'yo, ha, Irene? Lola! Ate! Si Lola! Lola? Ano na naman yung gagawin niyo, ha? Kung ayaw niyo sa yantok, pues, ito ang ipangdidisiplina ko sa'yo! Malandi kang bata ka! Ate! Si Lola! May hawak na martilyo! Halika nga rito, bata ka! Lola! Halika nga rito, bata ka! Sasaktan niyo ako, Lola! Huwag niyo pang sabunutan si Irene! Nakikita mo tong martilyo na hawak ko? Ipupugbog ko to sa dalawang paa mo! Tama na po, Lola! Lola! Tama na po, Lola! Lola, tama na! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Ano ba, Janik? Huwag mo nga ako pigilan! Ano ba? Bitawan mo nga ako, sabi! Tama na po, Lola!
Sumasobra na kayo! Palagi nyo na lang kami inaapi! Kung ituring nyo kami, parang hindi nyo kami apa! At may gana ko pang sabihin yan sa akin, ha, Janek? Kung hindi pala po ang turing ko sa inyo, bakit ko kayo pinag-aral? Pinapakain at pinatira dito sa bahay! Alam nyo, sa lahat ng mga apo ko, kayo lang ang walang utang na loob! Paalis na po kami magkakapatid dito. Hindi na namin matitiis pa yung mga pang-aapi niyo sa amin. O edi lumayas kayo! Ngayon din mismo! Hindi ko kayo kailangan! Pagising ko bukas, kailangan wala na kayo sa pamamahay ko! Diyan na nga kayo! Buisit! Irene, ayos ka lang ba, ha? Hindi po, ate. Ay, masakit po. Hindi ko po maigalaw ang mga paa ko. Huwag ka mag-alala. Aalis din tayo ni Nakino sa bahay na to ngayon din mismo. Oh, bakit kayo lumayas sa bahay ng lola nyo? Baka hinahanap niya na kayo sa mga oras na to. Pa, hindi po kami hahanapin ni Lola kasi siya na po mismo nagpalaya sa amin. At saka, lumayas po kami doon kasi hindi maganda ang pagtrato niya sa aming tatlo. Opo, Papa. Palagi po kaming inaalila. Sinasaktan at pinapahirapan ni Lola. Kung tratuhin niya nga po kami para kaming hindi niya tunay na apo. Katulad niyan pa, sinaktan ni Lola si Irene. Ate Irene, pakita mo kay Papa yung mga pasamo sa paggampas ni Lola sa'yo ng yantok. Ito po, Papa, oh. Tingnan niyo po. Halos latayan po niya ng buong katawan ko. Matagal niya na bang ginagawa to? Matagal niya na kayo minamaltrato? Opo, Pa. Simula po nung tumira kami sa kanya, mahigit 1 taon po kami nagtiis sa pagmamalupit niya sa amin. Ganun ba? Eh, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Kasi ayaw po namin kayo mag-alala. Sana sinabi niyo sa akin na sa ganun matagal ko na kayong kinuha sa lola niyo. Papa, ayoko na pong bumalik kina Lola. Ako rin po, Pa. Kahit anong mangyari, hindi na po ako babalik dun. Talagang hindi na kayo babalik doon. Huwag kayong mag-alalang tatlo. Ako na ulit ang mag-aalaga sa inyo. Ako na rin ang magpapaaral sa inyo. Basta pangako, hindi ko na kayo ibabalik pa sa malupit niyong lola. Mga anak, nakahain ng agahan. Kumain na kayo. Tara, Irene, kumain na tayo. Sige, ate. Oh, sige, mga anak. Maupo na kayo. Oh, to. Kunin mo na to. Pa, si Kino po. Ah, si Kino? Ay, kaalis lang kanina. Maaga kasi ang pasok niya sa eskwelahan. Nauna na siya kumain sa inyo. Ganun po ba? Sige na mga anak, kumain na kayo. Pasensya na kayo kung tuyo at kamatis lang ang agahan nyo, ha? Baka kasi nasanay kayong kumain ng masasarap na pagkain dun sa lola nyo. Naku, hindi po, Pa. Hindi po kami pinapakain ng maayos ni Lola. Ha? At kung pakainin man niya po kami, palagi namang mga tira-tira. Kaya nga po kung tutuusin mas maayos pa ang kinakain namin dito kumpara doon kina Lola. Ganun ba? Kung ganun kinakawawa lang pala kayo ng lola nyo doon. Oo nga po, Pa. Tingnan niyo po yung ginawa ni Lola kay Irene. Hanggang ngayon, namamaga pa rin yung mga paa niya dahil sa pamumukpok ng martilyo. Di bale, kapag nagkita talaga kami ng lola nyo, haharapin ko talaga siya. Sisitayin ko siya sa ginawa niya sa inyo. Pa, hayaan niyo na lang po. At saka kahit ano pong sabihin niyo, hindi rin niya po kayo pakikinggan. Mabuti pa. Ah, May kumakatok. Pa, may tao po sa labas. Pa, ako na po magbubukas ng pinto. O, sige anak.
Janik. Apo. Lola, ano pong ginagawa niyo dito? Nandito ako para kausapin kayo ng mga kapatid mo. Sige po, Lola. Pasok po kayo. Maupo po kayo, Lola. Anak, sino yan? Pa, nandito po si Lola. Janik, nasa na sina Irene at Kino? Nandito po si Irene. Si Kino naman po, umalis na para pumasok sa eskwelahan. Lola? Napasadya kayo sa bahay namin, Inang. Bakit? Ano pong kailangan nyo? Gusto ko lang sanang makausap ang mga anak mo. Gusto ko sanang bumalik na sila sa bahay. Pagkatapos yung maltratuhin at takutin ng mga anak ko, sa palagay nyo, ibabalik ko pa sila sa inyo? Hindi ko sila minamaltrato, Vino. Anong tawag nyo sa ginawa nyo kay Irene? Tignan nyo yung mga paa niya. Namamaga pa rin dahil sa pamumukpok nyo ng martilyo. Dinidisiplina ko lang ang anak mo kasi umuuwi ng gabi. Pagdidisiplina po ba ang tawag dyan? Inang, kung ako nga na tatay nila hindi ko sila pinagbubuhatan ng kamay. Kayo pa na lola nila. Inang, pwede nyo naman pagalitan na lang ang anak ko o kaya hampasin na lang ng sinturon. Pero martilyo? Diyos ko naman, Inang. Balak nyo po bang patayin ang anak ko? Ginawa ko yun kasi sobra lang ako nag-aalala sa mga anak mo. Paano na lang kung mapahamak sila? Vino, dinidisiplina ko ang mga anak mo kasi mahal ko sila. Mahal? Kailan nyo po minahal ang mga anak ko? Tinuring nyo ba silang apo? Oo, maaaring pinag-aral nyo nga sila pero madalas magkwento sa akin ang mga anak ko na kung hindi nyo sila inaalila, hindi magandang pagtrato nyo sa kanila. Kung tratuhin nyo sila parang hindi nyo apo. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, Inang, nasaan ang sinasabi nyo pagmamahal doon? Vino. Siguro nga, kailanman hindi nyo ako matatanggap bilang parte ng pamilya nyo kasi mahirap lang ako. Pero sana naman, Inang, yung galit nyo sa akin huwag nyo nang ibuhos sa mga anak ko. Vino, tawarin mo ako. Janik, Irene, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung naging malupit ako sa inyo. Hindi ko alam kung mapapatawad ka pa ng mga anak ko sa mga ginawa niyong pagmamaltrato sa kanila. Siguro nga naging masama akong lola. Pero pinagsisisihan ko na yun. At saka isipin niyo na lang yung mga magagandang bagay na binigay ko sa anak mo, Vino. Sige po, Lola. Pinapatawad ko na po kayo. Pero hindi na po kami babalik pa sa inyo. Pero, mga apo. Nag-usap-usap na po kaming tatlo. Hindi na po kami babalik sa inyo. Baka kasi nagiging pabigat lang po kami sa inyo kaya puro pagmamaltrato ang binibigay niyo sa amin. Kaya hindi na lang po namin kayo guguluhin pa. Hindi, mga apo. Hindi kayo naging pabigat sa akin. Sige na, nakikiusap na ako. Bumalik na kayo sa bahay. Kayo lang ang kasama ko doon. Ayoko namang maiwang mag-isa. Inang, hindi niyo maiiwasan sa mga anak ko na matakot na sa inyo. Kung ayaw na po nilang bumalik hayaan niyo na lang po sila. Yun po ang desisyon nila Kailangan po nating irespeto yun. Mga apo, pangako, hindi ko na kayo sasaktan. Pumalig lang kayo sa bahay. Sige na, pakiusap. Pasensya na po, Lola. Pero hindi na po talaga kami babalik pa sa inyo.
Oh, Delia. Paano mo nalaman na dito kami nakatira sa bagong baryo? Napagtanong-tanong ko lang sa mga kamag-anak mo. Pwede ba kitang makausap, Dino? Oo naman. Halika, pasok ka. Maupo ka. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Ang tagal nyo nang hindi bumibisita sa amin. Siya nga pala, ang mga anak mo. Nasa eskwelahan si Kino. Si Irene nasa trabaho niya. Sales lady kasi ang trabaho niya. Si Janik naman nasa kwarto niya. Natutulog. Mamaya pang hapon ang duty niya bilang security guard. Siya nga pala. Ano ba yung pag-uusapan natin? Tungkol kay Mama. Matagal na kaming walang balita sa lola ng mga anak ko. Sana naman, maisipan ninyong dalawin siya ngayon sa ospital. Ospital? Bakit? Anong nangyari kay Inang? Tita Delia, kumusta naman po yung operasyon ni Lola sa ulo? Successful naman yung operasyon. Natanggal naman yung tumor sa utak ni Mama. Sa ngayon nagpapagaling na siya. Ganon po ba? Alam nyo ba, kayo ang madalas hanapin ng lola ninyo. Madalas nga niyang itanong sa akin kung kailan daw kayo dadalaw sa kanya. Yung pagdalaw ninyo sa kanya ang siguradong magpapalakas sa kanya. Galit pa ba kayo sa lola ninyo? Hindi na po, tita. Napatawad ko na po si Lola. Naka-move on na rin po kasi kami. At saka, matagal na pong nangyari yon. Ikaw, Irene. Opo, Tita Delia. Napatawad ko na rin po si Lola. Masaya akong marinig yan mula sa inyo. Oh, nandito na tayo. Teka, kakatukin ko lang ang pinto. Tara, tuloy kayo sa loob. Ma, nandito po ako. Ang nga pala, kasama ko sina Janik at Irene. Talaga? Dali, pasok na kayo. Puntahan niyo ang lola ninyo. Lola! Janik, Irene, mga apo ko, halina kayo dito. Ano, Ma? Masaya po ba kayo at muli niyong nakita ang dalawang apo ninyo? Oo, Delia. Masayang-masaya ako ngayon. Janik, Irene, mag-usap-usap muna kayo ng lola ninyo, ha? Maiwan ko muna kayo. May aasikasuhan pa kasi akong ibang bagay. Sige po, Tita Delia. Mag-ingat po kayo. Bye. Bye, tita. Lola, kumusta na po kayo? Eto, mabuti naman. Sabi sa akin ng mga doktor tagumpay daw yung operasyon ko. Mabuti naman po, Lola. Lola, magpalakas po kayo ha. Kailangang magpagaling po kayo agad para magkasama-sama ulit tayo. Mga apo, yung mga nagawa ko sa inyo dati, sana napatawad niyo na ako doon. Lola, matagal na po namin kayong napatawad ni Ate Janik. Oo nga po, Lola. Kinalimutan na po namin yun. Salamat, mga apo. Salamat at napatawad niyo na ako. Kumusta na pala kayo? May mga asawa na ba kayo? Naku, wala pa po, Lola. Mga dalaga pa po kami ni Irene. Balita ko,
nagtatrabaho ka bilang lady guard. Opo, gusto ko po sanang magpulis kaso kulang po ko sa requirements kaya eto, pinagbubutihan ko po ang trabaho ko bilang lady guard. Ikaw naman, Irene. Sales lady po ako ng isang mall sa Quezon City, Lola. Ang totoo po niyan, pareho kami ng mall na pinagtatrabahuan. Si Kino. Ayun po, pinagtatapos po namin ng senior high school. Balak po kasi niyang kumuha ng engineering sa college. Kaya, eto po, todo kayod kami ni Irene para may pang tuition ng bunso namin. Lola, magpagaling at magpalakas po kayo, ha? Mga apo, may hihilingin sana ako sa inyo. Kung pwede sana palagi kayong dumalaw sa akin, ha? Kayo lang kasi yung tanging nagpapalakas sa akin, Sige po, Lola. Pangako po, palagi po namin kayong dadalawin. Alam nyo, ngayon ko lang napagtanto na kakaiba kayo sa lahat ng mga apo ko. Kahit na sabihin nating salat kayo sa kasaganahan, mabuti ang pagkatao nyo. Maganda ang pagpapalaki sa inyo ng mga magulang nyo. Kaya nga ang ama nyo, si Vino, kinikilala ko na siya bilang bahagi ng pamilya natin. Dahil kasi sa pagpapalaki niya sa inyo kaya naging mababait kayo. Kung ikukumpara kayo sa mga anak ni na June, mas pipiliin ko kayo kasi yung mga pinsan nyo, wala silang pakialam sa akin. Kahit minsan, hindi sila dumalaw dito sa ospital. Lola, wag po kayo mag-isip ng ganyan. Malay nyo, baka sa susunod na mga araw dalawin nila kayo dito. Sana nga, mga apo. Sana nga. Janik, Irene, dito lang muna kayo sa tabi ko, ha? Huwag muna kayong aalis. Ayokong mag-isa. Sige po, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Dito lang po kami sa tabi niyo.